Hello guys and welcome back to my channel. So ang tatalakayin ko naman ngayon ay may kinalaman sa sagot sa tanong na bakit kailangan pang matuto tayo ng wikang English, Pilipino naman tayo. Actually, nung nag-aaral ako ng high school at saka nung college, tanong ko din yan kumbaga, parang napapaisip ako, bakit ba meron pang English subject? Mga Pilipino naman lahat. Hanggang sa unti-unting nagkaroon ng kasagutan yung tanong na yan nung nagtatrabaho na ako. Nakikita ko kasi na malaking porsyento ng mga malalaking negosyo sa buong mundo, no? O sentro ng kayamanan, sabihin na natin kayamanan, ekonomiya, trabaho, ay pinatatakbo ng mga tao na ang kanilang native language ay English, no? So ibig sabihin, kagaya ng kung pag-uusapan ang United Kingdom at United States, Canada, Australia, so malaking bahagi ng mga negosyo na malalaki at nagpapaikot ng malaking pera ng buong mundo ay minamanage ng mga English speaking people. Siyempre, kapag ang negosyo o ang malaking market ay binubuo o minamanage ng mga English speaking people, para magkaintindihan ang mga ito o mga tao o ang sino man magiging bahagi ng kanilang negosyo ay gagamit ng wikang Ingles. At sa pamamagitan din ng wikang Ingles, nagkakaintindihan ang mga iba't ibang mga bansa o iba't ibang mga tao sa buong mundo. So yan yung isa sa mga primary languages. Bagaman alam natin meron ding Chinese, meron ding French, meron ding Spanish, pero sa madaling pakikipag-konekta o pakikipag-ugnayan ay mas madaling gamitin ang wikang Ingles, no? So, yan yung unang-una kong na-discover nung nagtatrabaho na ako. Doon ko na-realize na para ka makapasok sa mga magagandang trabaho at magagandang kumpanya na pinatatakbo ng mga bilyonaryo, no? Kagaya ng mga kumpanya na pinatatakbo ng mga Amerikano, o halimbawa ikaw ay nasa IT industry, yung mga kilalang kumpanya kagaya ng Microsoft, kagaya ng IBM. So yung mga yan, yung pinaka headquarters ng mga kumpanyang yan ay nasa Amerika. At sa pagkikipagkomunikasyon, kung ikaw ay nagtatrabaho sa mga malalaking kumpanya sa ibang bansa, hindi mo naman sila pwedeng kausapin ng Tagalog kasi iba-ibang lahi, no? May Amerikano, may Espanyol, may French, pero para lang kayo magkaintindihan, lahat sila ay gagamit ng international language. At yung international language na yan ay ang English. So, ang English ay lumalabas ng lingua franca o isang lengguwahe kung saan ang mga iba't ibang lahi ay nagkakaintindihan at nakikipag usap sa isa't isa para magtulungan sa isang layunin o sa tinatawag natin na kagaya nung kung anumang industriya o trabaho ang iyong kinasasangkapan.
So kapag hindi ka marunong magsalita ng Ingles o hindi ka nakakaintindi ng Ingles, hindi ka makakapasok sa mga ganong klase ng organisasyon o kumpanya. Kumbaga hanggang Pilipinas ka lamang, no? Ang trend ngayon ng maraming bansa sa buong mundo ay globalization. So ibig sabihin, malaki ang tsansa na lahat ng nakikita mong mga korporasyon at malalaking kumpanya sa iyong bansa ay gumagamit ng wikang Ingles. Kagaya ng halimbawa, kung ang isang Singapore company ay magtayo ng kumpanya dito sa Pilipinas, alam ng mga taga Singapore na ang mga Pilipino nag-aral ng wikang Ingles. So gagamitin ng mga yan ang wikang Ingles para magkaintindihan ang mga nagtatrabaho sa kanilang kumpanyang itinayo sa Pilipinas. So ang pinakapunto po natin dito ay para makasabay tayo sa globalization at para meron tayo ng maraming oportunidad para magkaroon tayo ng magandang trabaho, ay kinakailangan talaga na matuto tayo ng wikang Ingles. Hindi lamang matuto, kundi sa pakikinig at pag-intindi at pagsasalita ng lengguwahe na ito. Kasi kung hindi mo gagawin yan o hindi mo pagsisikapan yan, magiging limitado ang mga oportunidad para sa iyo. Kasi sa interview process pa lamang, kung ikaw ay magtatrabaho sa mga kumpanya na international or multinational, ang medium of communication na ginagamit sa mga kumpanya na yan ay wikang Ingles, no? So yan po, ganyan napakahalaga ang wikang Ingles. Survival yan. So kapag hindi ka talaga marunong at hindi ka magaling magsalita, kakaunti ang oportunidad na papasok sa iyo. Kasi pag mag-a-abroad ka at ikaw ay magagawi sa mga airport, ang salita dyan ay English, no? Lalo na kung ikaw ay nasa ibang bansa. Hindi naman ikaw pwede magsalita ng Tagalog kasi hindi ka maiintindihan. So mahalagang matutunan yan. Mahalaga ang magkaroon ka ng dagdag kaalaman. So hindi lamang Tagalog ang wika mo, kundi English ay kabisado mo, ano? So yan po, yan ang pinaka gusto kong bigyang punto dito sa aking vlog. At habang ikaw ay estudyante pa, kung ikaw ay nanonood ng aking video, ng aking vlog, ay pagbutihin mo ang pag-aaral ng English. Kasi yan lamang ang isa sa mga magiging kumbaga susi para makapasok ka sa mga iba't ibang oportunidad na magbubukas para sa iyo, na itong mga oportunidad na ito hindi ka makakapasok kung wala kang kakayahan sa paggamit ng international language. At sa atin dito sa Pilipinas, mas madali para sa atin na mag-aaral ng wikang English. Kung ikaw ay nasa Europe, may mga bansa na ang ginagamit nila or international language ay French. So mahirap naman kung Pranses ang pag-aaralan mo. So mas madali or accessible sa iyo ang English language. Or hindi ka naman pwedeng mag-jump sa Spanish, no? Kasi may mga bansa na gumagamit ng wikang Spanish para sila magkaintindihan. Pero sila na mga nasa ganung bansa ay kadalasan marunong din silang magsalita ng English language. Kaya yan lamang ang gusto kong sabihin, para lalong pang magpursige ang sino mang estudyante o mag-aaral na nanonood ng aking vlog,
ay dapat yung maintindihan yan. Survival yan, no? Hindi yan yung basta na lang mang dagdag kaalaman na parang pwedeng hindi ka marunong, pwedeng isang tabi mo lang yan. Kasi pag hindi ka talaga marunong ng English at hindi ka nakakaintindi, may iiwan ka, no? Hindi ka makakasabay sa modernong panahon, at maging ang pakikipag-transaction mo sa mga bagay na kinakailangang gamitin ng English language, magiging mahirap para sa iyo. So yan lang po, ini-encourage ko lahat ng mga nakakapanood ng aking video, kailangan na marunong ka sa wikang English, marunong kang nakakaintindi ka at nakakapagsalita ka. It's very important for you. It doesn't mean naman, no, it doesn't mean that you really have to be like the Americans when they talk, or like the Australians when they talk. No, you don't have to be like them. All you need to become, or all you need to be able to understand and be able to do, is speak and listen and understand the English language. Kasi if you know the English language, you will be able to survive. Kahit hindi ka masyadong magaling magsalita, basta nakaka-construct ka ng wikang Ingles na sa palagay mo ay maiintindihan ng sino man na nagsasalita din ng English language. At ikaw din naman, dapat malakas din ang pangunawa mo na pagka kinausap ka ng wikang Ingles, naiintindihan mo o napipick up mo ang kanilang sinasabi. So yun lang, I hope that you learned something from this vlog, and thank you for watching my video, and see you in the next vlog.